Good morning po. Ayan. Happy Monday po sa inyo pong lahat at sa lahat po ng ating pong mga kapatid saan man po kayo naroon ngayon. So, santo lang pala ang damit natin ngayon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay panganib sa bawat hakbang. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Sa umaga po na ito ay aming pong dinadalangin ng bawat isa. Kami po'y makasalanan, O Diyos, at kayo lamang po ang tangi naming pag-asa. At sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Batid namin ang panganib ng aming pong mga buhay bawat araw. Pero alam po namin na kayo po ang aming kanlungan, ang aming tagapagligtas, ang tutulong sa amin sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong pinaka-key text, 2 Timothy 2, chapter 22. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So kasama ang paglakad, no? Yung masamang pagnanasa, sabi diyan, no? Alisin at sundin mo ang katwiran, sabi diyan, no? Maging malinis ang puso. At nakalagay din yan sa aklat ng Mateo, yung pong sermon ng ating Panginoong Hesus. Mapapalad ang malinis ang puso. Yan. Dumarami araw-araw ang mga panganib na moral. Ito pala yung mapanganib na hakbang bawat araw, ano? Mapanganib na moral kung saan ang lahat, kapwa matanda at bata, ay nalalantad. Ang sabi diyan, ano, saan nalalantad ang bata at matanda? Ang pagkasira ng moral na tinatawag nating kabuktutan ay nakahanap ng sapat na puwang upang gumawa, at ang impluwensya na ibinibigay ng mga lalaki at babae at kabataan na nag-aangking mga Kristiyano ay mababa, sensual at makademonyo. So dito po ay matindi itong sinasabi sa makalangit na talagang yung moral ay bumaba na. Sensual at baka demonyo ang sabi dito. Kristiyanong mababa na. Sila na nakaalam ng katotohanan at walang mga gawang naangkop sa kanilang inaangking pananampalataya ay nasa ilalim ng mga tukso ni Satanas. Kinakaharap nila ang panganib sa bawat takbang sa kanilang pagsulong. So dito po mga kapatid, no, kahit alam pala natin ang katotohanan, pero kung nasa ilalim tayo ng tukso ng kaaway dahil sa masamang pita ng laman, at ngayon yung mga karumaldumal na ginagawa, kahit natin natawag na third sex o yung LGBT na lalaki sa lalaki, pero hindi naman lahat ng mga malalambot ay pumapatol sa parehas lalaki. No, meron lang talagang malambot at sa paningin ko ay hindi naman walang kasalanan yun, yung pagiging malambot mo. Pero yung makiapid ka, ay yung makipagtalik ka sa kapwa lalaki at sa kapwa babae, yun ang hindi na maganda at hindi katanggap-tanggap. Yun ay pagkakasala na sa Panginoong Diyos. Pero hindi lamang sila, maging ang mga lalaki at mga babae, no, na natukso ni Satanas, no, sa ilalim ng pagnanasa, na yung iba ay iba-iba ang kinakasama, di ba? Iba-iba ang nagiging asawa. Hmm. Hindi asawa pala eh. Nagiging kabit. Yung iba pa nga namimili ng laman, sa mga kanto. No? Minsan ako napadaan dyan sa Cubao. At dyan sa may crossing sa Cubao, doon sa tulay, doon sa overpass. Ay, kapag dumaan ka dyan ng magabi na, no, bigla may nagsisit-sit sa'yo dyan. Psst, sabihin na, babae, talagang dire-diretso ka lang. Bukod sa hindi ka naman na talagang gumagawa ng ganun, wala ka rin naman pambili. So yun ang matindi. Diyan sa Cubao, napakarami. At sa iba't ibang lugar pa. At dito sa Gimba, hindi ko alam. Baka kayo merong alam. Hindi ko alam dito banda sa Gimba kung saan. Pero marami ang karumaldumal na ginagawa ito sa panahon natin, mga kapatid. At ito ay hindi lamang sa Pilipinas, pang buong mundo na talagang for sale yung kanilang katawan. At sila po ay nasa ilalim ng tukso ng kaaway. Kahit ba mga mananampalataya? Yes po.
napupunta sa ilalim ng paninila ni Satanas. Dinadala sila sa pakikipag-ugnayan sa kasamaan. Napapanood nila ang mga panoorin. Naririnig nila ang mga tunog. Napupukaw sa kanilang hindi nasupil na hilig. Ayun. So dapat pala ay masupil mga kapatid. Yung panoorin at yung pong mga naririnig na tunog na hindi kaaya-aya, no? Pumupukaw ng hilig. Ano ba itong pumupukaw ng hilig mga kapatid? Ha? Yung hilig na talagang matindi, nakakapukaw ng laman. Nasa ilalim sila ng mga impluensyang aakay sa kanila na piliin ang masama kaysa mabuti sapagkat hindi maayos ang kanilang puso. So hindi pala maayos ang ating puso kapag mas pinili natin yung masama kaysa mabuti. Ayan. Sa panahong dapat isagawa ang kapangyarihan ng pagpapasya, na kailangan ang katatagan upang labanan ang unang paglapit ng tukso, masusumpungan ninyo silang madaling mapasailalim ng mga pakana ni Satanas. Isang laruan lamang ng demonyo. So nakakalungkot dito at nakakapanindig balahibo mga kapatid. Na huwag nating hayaan na maging laruan tayo ng demonyo o ni Satanas, na kapag lumapit yung tukso ay igagrab agad natin at tayo ay mapapasailalim nito at tayo ay hindi na makakawala. At talagang number one na pipiliin natin ay yung pong pagkakasala. Number one na pipiliin ay yung kasamaan at hindi ang ating Panginoong Diyos. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Sabi pa dito, bawat tukso ay gumagawa ngayon upang akayin ang mga nag-aangking sumusunod sa mga utos ng Diyos upang sirain sila. So sino daw po yung target mga kapatid na tuksuhin? Yung mga nag-aangking sumusunod sa utos ng Diyos. Tayo ay sisirain mga kapatid, particularly ang mga Seventh-day Adventists, na nag-aangking sumusunod sa utos ng Diyos. At kahit pa yung iba mga tao, kahit hindi Seventh-day Adventist, kung nag-aangking kang sumusunod sa utos ng Diyos, sisirain tayo ng kaaway, sisirain ka ni Satanas, ng demonyo, ang sabi nga doon. Sisirain. Bakit? Pinasunod ka sa utos ng Diyos eh. 'Di ba? Ang kalaban talaga ni Satanas ay sumusunod sa utos ng Diyos dahil nasa Panginoon. Dapat matutunan ng lahat kung anong kapangyarihan mayroon sa mabuting pag-uugali. Walang pagsasanay na higit na kailangan natin ngayon kaysa paghahanda ng mga kabataang lalaki at babae na magkaroon ng katapatang moral at malinis ang kanilang mga kaluluwa sa bawat batik at bahid ng karumihang moral. Ang pamantayan ng moralidad at kabanalan ay kinakaladkad sa alabok. So dito po mga kapatid, ano daw po ang dapat masanay sa mga kabataang babae at lalaki at kahit na matatanda na? No? Ang masanay ay yung pong katapatang moral at malinis na puso. Yan, malinis na buhay, malinis na kaluluwa ang binanggit dito. Ibig sabihin, buong pag-iisip, buong puso, mga kapatid. Yun ang dapat na tawag dito, masanay sa ating pong mga buhay. Masanay sa bawat isa, mga kapatid, yung katapatang moral at malinis na puso. Bakit? Ito'y nagdadala sa kabanalan, sa kasakdalan. Kasi nga, kung hindi masasanay natin ang ating pong buong isip, buong puso, yung ating moral life. Ayan, yung moralidad, kung hindi natin mahuhubog, tayo ay parang kinakaladkad sa alabok. At laruan ni Satanas, grabe pala, no? Malapit na tayo sa pagtatapos ng palugit. Ayan. Kung kailan rerepasuhin sa harap ng Diyos ang bawat kaso. Ngayon, ang sa panahon ng palugit na ibinigay sa atin ng Diyos sa pagbuo ng dalisay at banal na mga pag-uugali. Kaya salamat sa Panginoon, merong delay ng pagdating ni Jesus Christ. Dahil lahat tayo ay na paglalaruan ni Satanas sa pagkakasala. Ang sabi po dito, mga kapatid, malapit na tayo sa pagtatapos ng palugit. Tulungan na po nawa tayo ng Panginoon na makalagpas dito. At masupil natin yung hilig ng ating pong pag-iisip ng pagkakasala at alisin yung masamang pita ng laman. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at sama-sama nating idalangin ang bawat isa mga kapatid. No? Magkaroon tayo ng dalisay at banal na pag-uugali
sa tulong ng ating tagapagligtas. No? Mapanganib ang bawat takbang natin, no? At siyempre ayaw na natin mapaglaruan ng kaaway ng Satanas. Tayo ay dapat na kumapit sa Panginoon. Malapit na ang panahon pagtatapos ng palugit, nang malapit ng pagdating ni Jesus. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Kapag hindi ito napagbuti, kapag marumi ang mga kaisipan, kapag hindi napabanal ang puso, kapag nagpakalabis sa mga hindi banal na gawain, makatitiyak na ang bahagi ng gayon ay kasama ng mga hindi banal, masasama at kasuklam-suklam. So sabi dito mga kapatid, dapat mapabuti, dapat maging malinis ang kaisipan, mapabanal ang puso para hindi tayo masama sa mga kasuklam-suklam at masasama. Ayoko rin masama sa mga ganun. Ngayon na, sa panahon ng palugit, na dapat bumili ang bawat kaluluwa. Ang pagpiling ito ay makikita sa pamilya at sa pakikisalamuha sa iglesia. Yan po, no? Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao, buong tayo mismo, isang tao mismo. Ayan, malapit na ang panahon, kaya sabi dito, piliin natin ang pinakamabuti, piliin natin ang Panginoong Diyos bawat araw, no? Bawat araw kasi digmaan yan, spiritual battle yan. Kinakailangan na bawat araw tayo ay manalo mga kapatid. Bawat araw tayo ay maging tapat sa ating Panginoong Diyos. Bawat araw, supilin natin ng ating isip at puso sa ating Panginoong Diyos, nakadirect ang ating pong mga buhay. Sabi po dito, mabuti at totoo, hindi makasarili mga prinsipyo ay maghahatid ng kanilang gantimpala sapagkat sila ay mapaparami sa iba sa Mateo 7:20, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So papaano makikilala ang tunay na propeta? Sa kanilang mga bunga. Paano natin makikilala ng isang tao ay tapat sa Panginoong Diyos? Sa bunga. Paano mo malalaman na siya ay sa Panginoong Diyos? Ika'y sa Panginoong Diyos. Tayo ay sa Panginoon. Makikilala sa ating pong mga bunga. Kamusta yung ating fruit, mga kapatid? Kamusta yung binubunga ng ating pong mga buhay? Nawa, masumpungan tayong tapat sa Panginoong Diyos. Masumpungan tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Malinis ang puso, no? Banal ang puso, malinis ang isip, at sa Panginoon nakatuon. Bakit? Dahil bawat hakbang ay sobrang mapanganib. Bawat desisyon ay sobrang mapanganib. At dito sa ating pag-aaral, ayaw na nating mapaglaruan ni Satanas. Yun ang may yun nakalungkot doon. No? Alam mo ang katotohanan, alam mo ang 10 utos, alam mo ang biyahe ng Panginoon, alam mo ang aral ng kaligtasan, ayaw natin mapaglaruan ni Satanas. Ano? Sabi sa 2 Timothy 2 verse 22, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kung gusto mo maging matalino, ang kabarkada mo ay matatalino. Kung gusto mo na maging masama, ang kabarkada mo masasama. Kung gusto mo na maging matuwid, maging mapayapa, maging makatwiran, maging mapagmahal, maging matatag ang pananampalataya, sumama ka sa mga tumatawag sa Panginoon. Yan, na may malinis na puso. Yan. Kung gusto mo maging banal, sumama ka sa mga banal. Kaya lang wala namang banal sa atin kundi tayo mga makasalanan lahat. Pero kung gusto mo nga na maging matuwid, kung gusto mo nga na laging tumawag sa Panginoon, sumama ka sa mga tumatawag sa Panginoong Diyos. So pagpalait tayong lahat ng ating tagapagligtas at sa umaga na ito, isama natin sa panalangin ang ating pong mga kapatid na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Ayan, si Sister Buena. Buena. Anong pangalan nun? Sister Buena na taga Santo Rosario na mayroong breast cancer, yung bagong baptized. Sama natin sa panalangin na siya po ay gumaling, palakasin ang kanyang pananampalataya ng ating Panginoong Diyos. At gayon din mga kapatid, yung ating first midweek ulit, renew ng midweek diyan po sa Santo Rosario na halos sa ilang years, 20 years o 10 years nang naputol. Isama natin sa panalangin na maging matagumpay ito. Yung kauna-unahang worship ulit ngayong 2024 and then masusundan hanggang sa dumating si Jesus. In short mga kapatid, makapag tayo dyan ng Bible Center. So ngayon pong umaga na ito ay tayo mananalangin
pangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano sa isang panalangin. At pakinggan po natin ang awit Papuri sa ating Panginoon. Happy Monday po sa inyo pong lahat. I choose to be Do they see Jesus? Jesus in me. Do they see Jesus? Jesus in me. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa binigay niyo sa aming panibagong buhay at kalakasan sa umaga po na ito. Salamat sa pagkakataon na nakapakinig ulit kami ng inyong mga aral na at paalala na mapanganib lahat ng aming bawat hakbang sapagkat si Satan ay nakaabang. Salamat at pinaalalahanan niyo kami na para makaiwas dito sa mga panganib na ito, kailangan na kami magkaroon ng pusong tapat po sa inyo, na aming moral ay tapat at kami ay patuloy na magtiwala po sa inyo. Samahan nyo kami sa aming mga pagbabago ng aming karakter. Nais namin na maging tapat at nais na maipakita ang bunga ng aming pagiging tapat sa aming mga buhay at sa aming sariling kakayahan. Wala po kaming magagawa. Kailangan po namin ng gabay at patnubay nyo at kami po ay inyong samahan sa bawat araw, sa bawat sandali. Nais namin na kami ay maging masunurin sa araw-araw. Bigyan niyo po kami ng kaibigan na kami ay maging masunurin, mapalapit sa inyong mga kalooban palagi sa bawat araw. Sa pagpapatuloy naming panalangin, sama namin sa panalangin ng Santa Rosario, mga bagong binyagan, patuloy na palakasin ang kanilang pananampalataya sapagkat sa mga panahon na ito sila ang target ng kaaway upang tuksuhin, tumalikod sa inyo. Ngunit alam namin na andyan rin ang Holy Spirit para gabayan po sila. Kailangan din namin na nawa sa lalong madaling panahon magkaroon sila ng worship center, Bible center doon sa kanilang lugar na kanilang pagpupulungan. Nawa ang unang midweek nila nagaganapin ay maging tuloy-tuloy na hanggang sa pagdating ng aming tagapagligtas. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mag-anak ni Brother Eliezer Cordova, comfort sa kanilang pamilya sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ngayon din si Sister Jessie na kapatid ni Sister Angelita na may karamdaman din. Si Sister Ana Rosbel Hermino ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Si Sister Buena na taga Santa Rosario, siya po ay may karamdaman, critical na karamdaman sa mga pagkakapanahon na ito. Siya ay may cancer. Siya po ay dalangin namin na patuloy na lumakas sa kanyang pananampalataya. Makita niya na kayo ang tagapagpagaling, dakilang manggagamot na hindi nabibigo sa kanyang mga pangako. Ipakita niyo po sa kanya, paramdam ang inyong pagmamahal. Siya po ay yung hipuin ang inyong pagpagaling na kamay, hindi lamang sa pisikal na karamdaman, lalong higit sa kanyang espiritual na pamumuhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang patuloy na pasalamat ni Brother Reynaldo Eusebio sa kanyang bagong buhay. Sabi po siya po ay inyong samahan na palagi siyang makita niya ang iyong kabutihan at malayo sa anumang mga tukso ng away. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Peachy na naway mabawasan ang kanyang pain na nararamdaman at patuloy na makita niya ang kabutihan niyo po sa kanya sa bawat umaga. Amin pong patuloy na panalangin si Sister Emily na makalalag si Manong John at ang kanyang buong pamilya at patuloy na pag-iingat ng aming panalangin para sa kanila. Gayon din si Ma'am Lovejoy Tiwa, si tatay ni Sister Joy Valencia sa kanyang araw-araw na pamumuhay ay patuloy siyang samahan na makita niya nawa ang liwanag at nawa siya ay makauwi na sa kanilang bahay makasama niya ang kanyang mga pamilya. Gayon din si Brother Rudy Masiklat, si Sister Isa Aurelia, si Sister Joy Valencia nagtatrabaho sa malayong lugar sa kanilang pamilya ay patuloy na
samahan at pag-iingat sa kanilang paghahanap buhay. Gayon din kalakasan kay Ate Lorna, Kuya Bobby, kay Ate Grace, samahan at patuloy na kagalingan at kalakasan namin dalangin sa kanya. Si Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, si Baby Josiah, gayon din si Brother Benjamin Munti, patuloy na samahan siya sa kanyang pamumuhay na maging normal na ang kanyang kidney function at siya ay maging makapamuhay ng maayos. Nakita ang patuloy na inyong pagmamahal sa kanilang pamilya. Gayon din ang family nina Reynald Wendell Garcia, kasama na si Ruby, Anay Nicolo, si Andre Garcia at ang kanilang baby na sa kanilang sinapupunan ay patuloy na ingatan ang pagbubuntis at nawa patuloy silang manampalataya, makita ang iyong kabutihan, huwag silang masilo ng mga tukso ng kaaway. Gayon din ang family na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Ani, si Patrick Nicole, si Trixie, Eusebio Pascua, ay patuloy nilang makilala ng lubusan ang aming Panginoon tagapagligtas, mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at ang aming manunubos. At nawa ng aming mga pamilya na mga nakikinig ngayon ay patuloy niyo pong pagpalain sa maghapon na ito. Ingatan sa aming mga gawain. Ano ba namin gagawin? Dalayo kami sa namang kapahamakan. Patuloy namin kayo makasama sa maghapon araw-araw upang sa ganoon makaiwas kami sa mga tukso ng kaaway. At patuloy na samahan kami sa aming pagbabago na aming karakter. Nawa ang aming karakter ang aming makita, hindi ang karakter ng iba, upang sa ganun di kami magkasala at maging tapat sa inyo at sa ganun makaiwas kami sa panganib na nakaabang sa aming mga bawat hakbang. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami saan man kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.